Pinabubusisi ni Senador Francis Chis Escudero sa Commission on Audit ang naging paraan ng paggastos ng gobyerno sa inilaang pondo para sa pagbilingan ng COVID-19 vaccine simula noong taong 2020. Sa deliberasyon sa panukalang 2023 budget ng COA, sinabi ni Escudero na panahon na upang magkaroon ng audit report ng ahensya sa vaccination program, lalo pat malaking bahagi ng ginugugol dito ay mula sa pangungutang ng bansa. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Senador Sani Angara, sponsor ng COA budget sa impormasyon ng ahensya, 2.6 billion pesos ang pondo mula sa General Appropriations Act ang inilaan na ipambili ng mga bakuna, bukod pa sa continuing appropriations na 6.3 billion pesos. Mayroon ding pondo mula sa pangungutang sa ADB at World Bank na umabot sa mahigit sa 70 bilyong piso. Gayunpaman, sinabi ni Escudero na batay sa media report, umaabot sa 300 billion pesos ang inilaang pondo ng gobyerno para sa COVID-19 vaccines na hanggang sa ngayon na hindi pa rin naiulat kahit ng Department of Health dahil sa pag-iit nga ng non-disclosure agreement sa manufacturers. Iginit ng Senador na hanggang sa ngayon ay hindi alam ng lahat ang tunay na presyo ng mga bakunang binili at kaano talaga kalaki ang pondong ginugol dito. Aminado naman si Angara na wala pa ring audit report ng COA sa pondo at ang tanging hawak nila ay inventaryo ng mga biniling bakuna at utilization nito. Wala ring hawak na kopya ng non-disclosure agreement ang COA, subalit binigyan diin na hindi naman saklaw ng kasunduan ang auditing body kasabay ng pangako magsasagawa ng mga hakbangin upang matugunan ang hiniling na transparency at accountability sa paggastos nitong pondo. Nababala si Escudero na kung makakalusot ang mga gobyerno sa audit sa vaccination program sa paggamit nga ng non-disclosure na agreement, ay posibleng magiging president ito at gagamitin na ring excuse sa mga susunod na panahon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mr. President, Your Honor, hindsight is always 2020. It gives us that benefit. A lot of people were panicking at that time, accepted, agreed. However, it is no excuse not to follow what is written under our laws, because a declaration of national emergency does not suspend the operation of certain laws, especially with respect to transparency and accountability. Now, let me be clear. I do not have any evidence, neither am I aware of any specific allegation or accusation of either corruption or overpricing. What I am demanding is transparency and accountability insofar as the purchase of the vaccines are concerned. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ 8 AM, ang radyo, Bandido TV.